Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Ang pag-usapan natin mga kababayan, itong mag-amang Duterte, no? Unahin natin yung anak na napakagaling magsulat ng libro, yung isang butangera. At yung tatay naman, mukhang mapapatawag na naman ito sa hearing kasi meron na naman pong isiniwalat yung isang representante. Yung una nating video dito ay tungkol sa kanyang previous budget na 7.2 trillion. No? Yung kumbaga inutang niya. Okay. Ngayon, yan po mga kababayan, dalawa lang, baka maiksi lang itong ating vlog, baka 2 oras. So anyway, bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating mga videos, sa mga nagbi-video replay, sa mga nagsishare ng kanilang blessings, sa mga nakakasama natin at mga regular sa ating video premiere at live stream diyan po sa chat box, no? May God bless you all. Hindi ko na po kayo isa-isahin, no? At nananakit talaga ang aking likod. Masakit na masakit pa rin po. Hindi pa ako nagpapa-x-ray. Okay, so eto po, simulan po natin. Kasi yung libro ni Tamil Mill na sinasabi po ng ilan na plagiarize daw po. Kinopya lang, no? Dahil nga po, meron pong sabi ng mga ibang netizen na nakakita po sila ng kahalintulad nung kanyang kwento pati larawan. Medyo nagkaiba lang ng certain diameter o centimeter yung mata ng loro o kwago. No? So sabi nila plagiarize yan, no? Siyempre depensa yung si isang butangera, no? Unahin natin yung sinasabi ng kanyang opisina, no? OBP denies Sarah's isang kaibigang book plagiarize ayon po sa balita ng GMA News Online. So sino po ang nagsabi niyan? Yung kanyang magaling na spokesperson from DepEd, ngayon nasa OBP na si Michael Powa. Yun daw pong libro has a copyright registration and has been registered since December 2023. So ang tanong diyan, yung bang mga libro nung sinasabi nilang kahalintulad nung kanyang librong Isang Kaibigan na yung Awli daw po by Andy Ranton ay saan naka-copyright, saan naka-registered? Yun ang tanong. Siguro itong libro niya ni Isang Butangera ay naka-registered o copyrighted sa ating bansa. So kung yun namang libro ni Awli ni Andy Ranton, bahala na po yung publishing company doon na sila ang umano diyan. Pero dito sa aking opinion, hindi na siguro hahabulin ito ni Andy or nung publishing company. If they have an interest to do that, probably, no? Hindi na po natin alam. Ito po ang sabi ni Powa. Wala po, sabi niya. Netizens have pointed out the resemblance of Isang Kaibigan with the graphic novel of ito nga kay Ranton, no? So, malabo daw po kasi naka-copyright yung libro. Siguro pinayagan naman ng ating copyright office, no, yung ano tawag diyan, privacy, no, na nagbibigay ng mga ganyan. So, ang tanong, bakit kailangan mong paponduhan ng 10 milyon? Okay? Kasi daw po ibibigay sa mga bata. Sinabi na natin yan basura yung libro na yan no? Yung mga pinakita nating ebidensya sa previous vlog natin, basura dahil ang daming grammar mistake. Hindi gumamit ng Grammarly. Dapat na may suggestion ako diyan kay Tamil Mill para maging maganda naman ang iyong susunod na libro. Kasi sabi niya magsusulat pa daw siya ng isang libro. Yung sabi niya, Isang Kaibigang yung nagtraidor o gano'n. Siya yun Para sa experience niya, siya yun di ba? Ito pa sabi niya sa GMA, ganun din. BP Sara denies plagiarism, says
to watch out for next book. O ayan, napakadali daw sumulat, hindi daw yun plagiarize. Napakadali naman talagang sumulat ng libro eh. Yun ngang kasamahan natin dyan na si Mami Peng, may libro din po siya. O, tingnan nyo yan yung libro niya. O, di ba? Libro ni Mami Peng yan, kagagawa niya lang nung isang gabi, O, di ba? O, gumaganon pa si Duterte, Ano ba yung libro ni Mami Peng? Ayan, Mami Peng, Ang Kaibigan Kong Gutom. Kwentong barbero ni Mami Peng, di ba? Kwento, experience din yan ni Mami Peng, di ba? Kumakain din ng kwarta at the end of the rainbow. Dapat, Mami Peng, leprechaun ang nilagay mo dyan. Di ba? Di ba? Kanya-kanya tayong gawa ng mga libro ngayon. Bayaan nyo na yung grammar, hindi na mahalaga ang grammar. Bakit ko nasabi, mga kababayan? Sabi lang ni Tamil Mil, ni Butangera, hindi daw yung plagiarize at gagawa pa daw siya ng isang libro. O sige, gumawa ka, basura pa rin. Ha? Ngayon, yung mga netizens natin, nakakita na naman ng mga mali. Unahin natin, di ba, yung dati kahapon, yung nandito, yung salo-salo at sila. Kinorek siya. Ngayon, mga kababayan, ayan na naman. Yung, di ba, yung nabagbag. Okay na yung nabagbag. Nasabi na natin yon. Eto na naman, tingnan nyo. Page 6 ng libro. Lore, aniya. Ikaw ay tunay na kaibigan. Ang pagkakaroon ng isang kaibigaan sa panahon ng unos ay higit na mahalaga kaysa sa 1,000 kaibigan sa panahon ng kasiyahan. Wala ka nga unos tumakbo ka Ayan 10 milyon yan. Ilan na yung pinakita nating grammar error niya. Nabagbag, salo-salo, sina. Ayan Ngayon, kaibigaan. Kayo naman, RN2 cents. Silent A na yun. Isang A na lang kasi parehong vowels o vowel diba sabi sa atin? Kaibigan. Pabasa nyo kay Carclea yan o kay Hattori. Mga islang yun mga yon. Mga English spoken yung dalawa na yan Sasabihin lang ni Carclea dyan, kaibigan? Kasi silent A na yung isa Sa akin mo pabasa yan, Elora. Kaibigaan. Ano yung Bisaya? Bigaan ka. Bigaan. Sumpa ba yan? Bigaan. Oy, yan ang 10 milyong piso na gagastusan ng gobyerno. Tapos magsusulat pa siya daw. Sabi ko sa inyo mamita. Basura. Sunugin. Yan ang ibabigay mo sa kabataan, iko-correct ka niyan. Kaya nga sabi ko sa inyo, mamemerwisyo, maha-high blood pa ang magulang. Kasi, ano ibig sabihin itong kaibigaan? Hindi ko po maintindihan ang pagkakaroon ng isang kaibigaan. Baka sabihin ng magulang, nak, English speaking ka naman, pwede ba Englishin mo na lang yan? Okay. Ang pagkakaroon, kasi, tinan nyo yung pagkakaroon, Dalawang o din siyempre speaking English, siyempre sabi nila, pag magkasama yung vowels, dalawa, sinundan ng isa pang vowel, silent na yung isa. O sige, ang pagkakaroon, RN2 says, baka yung anak mo, Inglesero, Elora, yung pamangkin mo dito, baka Inglesero at Inglesera yan. Sige. Ang pagkakaroon ng sang kaibigan sa panahon ng nose, you know, ay, ang sama na, Carclea. Si Carclea na lang pabasahin natin yan kasi magaling pong mag-English yan sa kasi Hattori, mga islang po yan, no? Mga talagang, pag nag-English na yung mga yan, hindi nyo masasabi, ay, Pilipino ka. Ako, ang laki-laki ng accent ko.
ang pagkakaroon ng isang kaibigaan. Akala siguro ni Tamilmil, hindi siya mahuhuli. O ito pa isa, ang katangahan ng researcher talaga nito. Ang tanga-tanga talaga. Malamang, no, para lang may maisulat na libro pang tama sa ating presidente. Ha? Akala nila, maaano nila ang presidente, mapupulaan nila. Hindi po. Ito, oh. Ha? Ito, tingnan nyo. Sa ilalim ng lunti ang mga dahon ng banahaw. Ano ba yung banahaw? Sa ilalim ng lunti ang mga dahon ng banahaw. Oh, ano ha? Underneath the green leaves of banahaw. Tama ba, Carclea? Nakatago ang isang hiwaga. Okay, basahin natin sa English. Under the green leaves of banahaw, Quago is hiding. Quago, the mysterious Quago, is hiding. Ayun pala yun. Misteryoso pala. Mahiwaga pala si Quago. Ano naman ang hiwaga kay Quago? Yung aking mata. Oh. Ang marangyang ibon, may hiwaga na, marangya pa. Lahat na lang inangkin ni Quago. Ang may-ari ng isang pugad na nakapatong sa sanga ng puno ng mangga. Mga dahon ng banahaw. Yung palang banahaw ay isa daw pong bundok. Anak na putya, sino ba talaga nagsulat nito? Sino ba nagsulat nito? Ay, oo nga, Mount Banahaw. Ay, nasa boundary pala ito ng Laguna at Quezon Province. Oy, nandun pala si misteryosong Quago eh. Ano? Kayo naman, Mount bundok naman pala, kaya may dahon siya. Meron bang banahaw leaves? Tingnan ko nga, i-search ko nga dito, Carclea o Elora, ha? Banahaw leaves. Okay, dahon ng banahaw. Ayan, may banahaw flip-flop. Ay, banahaw. Ha? May walang banahaw. Nang siopaw na, meron ba talaga? Ang sabad dito, anahaw Ay, anahaw. Ito sabi sa Shutterstock 133 anahaw leaves imitates. Ano ba talaga? Ano ba talaga tong anahaw na ito? Ha? Bundok o leaves? Saan kaya nakuha ni Tamilmil ito? Sa ilalim ng luntiang mga dahon ng banahaw. Ang galing talaga, para lang flowery. Gumamit ng banahaw, yung pala bundok. Baka sa bundok nung nagsulat nito, may dahon siya. Tapos daw nakatungtong, nakapatong sa sanga ng puno ng mangga. sa mangga pa nagnes yung ibon ni Quago. Ganito ba yung 10 milyon? Walang sense, walang thought. Si Loro may kaibigaan na Quago na nabagbag ang kanyang damdamin. Tapos magsusulat pa ng isang libro. Basura talaga utak niya, no, si Butangera. Basura, basura, basura. Basura ka, gaga. Ano pa sabi dito? Ito. Gawa ng isang netizen, ang ganda, Ang tunay na kaibigan ay nariyan sa panahon ng pangangailangan. Hindi sila nagsasaya sa ibang lugar habang ang kanilang kaibigan ay binabayo ng kalamidad. Sa halip, sila'y nariyan upang magbigay ng lakas at tulong sa oras ng kagipitan.
Ang pala kaibigan ay hindi dapat umaaktong isip bata. Sila ay responsable at maaasahan, lalo na sa mahahalagang pagkakataon. Higit sa lahat, ang kaibigan ay hindi rin pala away. Hindi mabilis magalit, hindi rin nanunumbat, kundi mapagpasensya at marunong magpatawad. Pinipiling palaging magpanatili ng kapayapaan at pagkakaisa. Wala po niyan si butangerang Sara Duterte. O ito pala yung katotohanan, no? Sa likod ng libro, kilalanin si Inday Sara Duterte. O political harassment yan, political harassment. Di ba? Bakit mo ilalagay yan? Ano? Sa bagay, siya na rin ang nagsabi. Kasi po, may magulang yung mga bata at iboboto ako. O DFU ka, gago, ikaw na ang nagsabi. O di ba? Kapal na mukha. O eto pa, sige, sunod-sunurin natin mga kababayan. Madali lang daw naman maggawa ng libro. Hindi ang libro ang problema ng bayan, kundi ang kahinaan sa pagbabasa ng ating kabataan. O, susme. Yun nga, gumawa ka ng libro, lalo lang magiging bobo at tanga yung magbabasa. Kaya ba pwede na? Pwede pa? Ano yan? Kaya ba pwede? May request ako. Itigil mo na yung katangahan mo. Itigil mo na yung pagmamaktol mo kasi maraming kabataan pa ang mabobobo kung magsusulat ka pa ng isang libro. Huwag ka nang mag-inarte. Oy, sumosobra ka na. Ayan ang budget mo, tingnan mo, kinumpara po nila yung budget ng OBP ni Lenlen at si Tamilmen. Ano nangyari? Bilyon! Tapos, susulat ng librong nakakabobo. Pahihirapan pa ang magulang at mga bata, mga kababayan. Bilyones. Ngayon, anong sabi niya? Nagtaray pa po siya, mga kababayan. Kaya, itong sinulat dito ay angkop na angkop sa kanya. Wala po siya nito. Bakit? Ito, nagmaldita pa yun. Yun daw tungkol sa kanyang impeachment. Hindi ako bothered. Pag alisin nila ako, di impeach nila ako. Hindi kawalan sa akin. Di ba selfish? Hindi kawalan sa akin ang posisyon na vice presidente. Ay naman pala di mag-resign ka na kaysa naman i-impeach ka. Di ba? Hindi man pala kawalan sa'yo. Ba ginagawa mo dyan? Useless ka naman. Di ba? Wala kang utak. Paano ka naging abogada? Tatanong lang, tumakbo lang daw siya. Tumakbo lang daw siya. Ibig sabihin nito, wala siyang pakialam. Hindi niya mahal yung posisyon niya. Hindi niya kayo mahal dahil nagkukunwari lang siya. Plastic sa orokan pa siya, mga kababayan. Tumakbo lang daw siya para ipagpatuloy ang proyekto ng tatay niya sa Mindanao, sa Visayas at Luzon. Nabanggit na natin to sa previous vlog natin. Sinungaling ang hindot na ito. Wala siyang pakialam. Hindi daw kawalan sa kanya. O tingnan nyo, selfish. Diba? Yan ang ikinandidato natin, ibinoto. Yung pala selfish. Diba? Walang pakialam. Kasi nga, spoiled brat. Spoiled brat na tanga at bobo. Diba? Wala siyang pakialam. Impeach nyo. Sige. Dinider mo ang House of Representatives, do it. Sige, gawin nyo na. House of Representatives, gawin nyo na. Isa pa sa mga pinoproblema niya, mga kababayan, yun daw security sa airport. Ayan. Basahin nyo, yung quote card na yan. Pero dyan, nagbigay po ng take, nagbigay ng kanilang opinion ang mga mambabatas. Nandyan po si, ano pangalan nito? Si Adjong. Kunin lang natin pati yung kay Garin. Susundan natin yan yung kay Garin. Para malaman natin. Nandito po kayo sa Impact Leadership saka si Gutierrez. Pero unahin natin yung kay Adjong. Kung may punto dito si Adjong sa sinasabi nitong si Tamilmil. Kasi sinisisi niya yung airport. Hindi naman pala airport personnel ang nanguha nun. Ordinaryong citizen. Ngayon, demanda mo yung ordinaryong citizen. Bakit hindi mo mademanda yung MIAA? Yung DOTR? Kung hindi nagngangaw-ngaw ka. Diba?
Alam namin kung sino siya. O ba't di mo i-demanda? Di ba? Para malaman natin kung MIAA o ano siya, worker siya, employee siya. O, ano ang sabi dito? Ha? Once you enter into public service, you somehow surrender a certain degree of privacy. Unfortunately. Sabi ni Adyong, correct. Buti pa to, may sense of yung kanyang pag-iisip. Public servant kay. You are open. Maski na yung kalit-liitang detalye sa buhay mo, ma-open up because you entered a public arena of service. Gaga. Ayaw mo pala, ha? Gusto mo pala ng privacy? Eh di resign mo na yung pagiging VP mo, balik ka sa private life. Para kung merong umusisa sa'yo, slap them with the court. Ha? Ganun lang, idemanda mo sila. Eh public official kay. At may nagsasabi nga, magdidemanda daw siya. Ididemanda daw niya yung mga taong bumabalahura sa libro niya, yung kumakastigo. Eh din do it. Magdemanda ka, demanda mo kami. 'Di ba? Uubos din ang kwarta mo. 'Di ba? Sa bagay, di maubusan ng kwarta yung mga kababayan, no? And that's been the problem not only of one individual public official, but it's actually shared by all of us. Correct. Tingnan nyo nga sila, oh. Open-minded sila, pero si Tamilmil, pinangangalandakan niya pa yung anak niya, nakuha lang naman dun sa nilabas na picture, siya lang. Nasaan yung anak mo dun? Nasaan ang asawa mo dun? O, alam mo naman pala kung sino siya, ba't di mo idemanda? O, bakit? Kasi public official kay. Babasura lang ng korte yung mo. Sasabihin lang sa'yo ni Hitad dito, slap, anti-slap. Diba? Once you do enter into this kind of service, you automatically, deliberately or not, share your life to the public, and the public will also enjoy a certain, I don't know if it is imaginative, a certain power over you, that whatever you do, either publicly or privately, they tend to feel that they have a right to know everything that you do. Correct! Ikaw nga tuwang-tuwa ka habang nakikisalamuha ka sa mga publiko eh. Diba? O ba't mo ginagawa yun? Selective, mga kababayan, kasi nahuli. Nahuling tumatakas yung kaibigaan ninyo habang inuunos ang ating bansa ni Karina. Ayan. O, nahuli ka. Ngayon, galit-galitan ka. You are putting someone, or you are looking for someone to point to blame to. Ganon. Sa bagay, pag hindi siya nahuli, anong gagawin niya? Wala lang. Lusot ako. O, pero nahuli. Diba? Parang nahuli lang siya ng magulang na natsumochongki, pinagalitan, o nagwalwal pa. Wala kayong pakialam, adult na ako. Pwede na akong uminom, pwede na akong bumili ng alak dyan. Pakialam nyo, ganon to. Pag nahuli siya, guilty siya, hahanap siya ng leeway para makalusot siya. Ayan po yan, di ba? Harry Roque lang. Oh, mana-mana lang po yan. Pare-pareho sila. Ano pa ang sabi ni Garin? Basahin natin dito sa Impact Leadership. Garin added, as a public space, the airport naturally invites public interactions, and that any need to improve security should be based on actual threats or increased visitor numbers, not isolated incidents of photo taking. Correct. Eh kasi nga, makitid ang utak bobo tanga di ba? Oh, pinapakita niya lang kung gaano siya ka-entitled na bobo at tanga. Oh, pinpointing na akala niya naman pag-aari niya ang airport. Gago, kung gusto mo pala ng privacy, doon ka kay Kiboloy, lumabas. Oo. Ba't ka pumunta ng international airport? May airport naman kayo sa Davao. O, di ba? Pwedeng-pwede yun. Kasi, nagwa-whitewashing kayo sa Davao, O. Ito pa sabi ni Gutierrez, Representative Gutierrez pointed out that privacy expectations are inherently limited in public areas. Correct. O spaces. Noting that if private individuals have limited privacy in such areas, public officials can expect even less. Correct. O, ano ka? Diba? Sinoplak siya. Tanga talaga No? Naghahanap lang siya ng mabiblame. Kasi alam niya, guilty siya. Yan po yan. Ganyan po yan. Kaya nga sinabi kong tanga at bobo Mag-resign ka na kasi. Sabi niya, hindi naman kawalan sa akin itong busy. Tumakbo lang ako para lang matuloy yung proyekto sa Mindanao. O, tinutuloy naman. O, ano pa? Yung subway, tinutuloy.
Di ba? Yung mga tulay, tinutuloy. Eh di mag-resign ka na. Wala na, baba na. Paano pag natapos yung project next year? Tapos na. What you gonna do? Resign. Pustahan tayo. Magre-resign yan. Bababa yan. Oo. Sabi ko sa inyo. Kasi wala siya eh. Ayaw niya eh. Oh. Sa kanya na mismong nanggaling. Ayaw niyang tumakbong presidente. Ayaw niyang tumakbong vice. Napilitan lang kaya wala sa puso niya ang pagtatrabaho bilang vice presidente. Wala sa puso niya ang pagtatrabaho bilang DepEd Secretary. Ganon. Ayan, kaya manawagan na lang tayo, mag-resign ka na lang. No? Eh sabi nga, yung impeach, sabi daw niya, may kakampi daw siya dun sa representatives. Sabi nung mga representante, matapang ka, ilabas mo yung pangalan. Oh, nahamon po siya. Nandiyan sa politico.com.ph, hanapin nyo sa local section. Hinahamon siya nung mga young guns. Ilabas mo ang pangalan ng mga representante na nagsasabing i-impeach ka namin. Oh, di ba? Kung wala siyang mailabas, chismis. Dakilang marites. Ayan. Di ba? Oh, now, punta naman tayo sa tatay niya, mga kababayan. Oh, eto. Kasi po, si Janet Garin, may inungkat dito. At the same time, yung hearing po sa Quadcom kahapon, no, about this EJK, may isiniwalat po yung dalawa. Unahin muna natin si Representante Janet Garin kasi isang quote card lang naman. Sabi po ni Representative Janet Garin on the administration of former President Duterte open up the Philippines to Chinese criminals. O yan Chinese criminals. Alam na alam ng buong mundo na ban at mortal sin at talagang kinukulong at yung iba nga talagang pinapiring squad sa China ang mga involved sa Pogo. Pero yun yung China, bawal ang sugal, bawal ang Pogo. Pero ang ibang country, pinagbawal ang Pogo. Pero si Duterte, inalaw ang Pogo, hindi pinag-aralan mabuti kung anong economic at socio-economic impact ng Pogo. O ngayon, ano nangyari? Yung mga criminals ng China nagpuntahan sa Pilipinas because inalaw ni Duterte, open arms tayo, open door tayo sa China. Dahil K9 siya ni Xi Jinping. O ayan. Tanong ni Garin, so, why was this allowed in our country? Because of this Rodrigo Roa Duterte. Anong sabi niya? Malinis ang Pogo. Gago. Ayan. Kaya dapat ipatawag lang si Digong na malinis daw ang Pogo. Ayan, nilinis ng Pogo ang puwet mo? Ayun. Bakit nilegitimize dito sa Pilipinas? Alam na. Parang binuksan. What happened in the previous administration ay buksan yung bansang Pilipinas para papasukin yung mga wanted naman at illegal sa China. Correct. Parang ang nangyari, ang Pilipinas ang takbuhan ng mga kriminal na inchik sa kanilang mainland. Di ba ang daming nahuhuli, Ang daming naperwisyong buhay, Digong. Pero ikaw, wala. Master ako. Huwag niyo akong gaguhin. Dati akong prosecutor. Abogado ako. O yun. Ayun ang panlaban niya. Ako master. Masturbator. Diba? Yabang niya Wala. Malinis ang Pogo. O ngayon, anong nangyari? Ilang kababayan mo ang na-torture, nawalan ng buhay, nawalan ng ari-arian dahil sa Pogo. Ilang mga kababaihan, ang nasira ang puri. Ilang mga tao ang na-human trafficking. Di ba? Kala mo turista, yung pala pag naibenta na sa Pogo. Pag walang maibigay, papaluin ng bat, tutorturin. Yung bentahan ng laman, akala mo bumibili ka lang ng ng bibingka sa palengke. Di ba? May menu pa sila ng babae, Russian, Chinese, Filipina, Korean, o whatever anong lahi. Ang gusto mong tikman. Di ba? Ganon. Digong, alam mo ba yon? Alam nyo ba? O alam nyo, nagtakip-takip na lang kayo kasi malaki ang bigay ng Pogo sa inyo. Di ba? Nakatulong ba sa ekonomiya ng bansa ang Pogo? E di sana, hindi na tayo mangungutang. Yun na lang revenue ng mga Pogo, e-gaming, okay na tayo. Hindi tayo mangungutang. Yung budget ng gobyerno every year, hindi na uutangin pa. Yun na lang nare-revenue ng PAGCOR o ng AGBA pa. Kasi may collection pang BOC, may collection ng BIR. O, di ba? Dami nating pera. Sabi nyo, ilang bilyong piso ang makukuha natin sa Pogo. Hindi na tayo dapat nangungutang, di ba, Digong?
Dahil malinis ang Pogo. Dahil kaya nga nilegitimize kasi sa taxes. Yan ang bill ni Pia Cayetano eh. Naniwala sila sa sinabi ni Digong o binraso siya ni Digong. Di ba? Oh. Akala natin si Digong master. Oo, master tactician ng kalokohan, ng pagsisinungaling, ng panluloko. Napakalaking budol ni Digong. Kaya dapat talagang ipatawag siya. Kailangan niyang umatin. Kung maisog ka, Digong, umatin ka sa hearing, harapin mo ang mga mambabatas na sinabi mong rotten institution. Oh, di ba matapang? Wala ka ng immunity ha. Regular ano ka na lang. Regular na citizen ka na lang. Dapat nga tanggalan ng security details yan. Wala na dapat PSG yan. Kasi tingnan ninyo. Ito pa, yung isiniwalat kahapon na mga resource person kahapon, yung mga person deprived of liberty. Ito po, Duterte link to 2016 alleged EJ case of 3 Chinese drug lords in Davao Prison. Yun po yung kinakwento dun nung dalawa kagabi. No? 2 inmates have come forward with explosive allegations implicating former Duterte in the 2016 killings of 3 convicted Chinese drug lords inside the maximum security facility of the Davao Prison and Penal Farm. Di ba? O ano na, Digong? Anong masasabi mo dito? Ikaw ang itinuturo. No? Kung mababasa nyo yung mga balita, mga kababayan, yung ibang balita na nagdetalye nito, talagang grabe. Para daw pong ginawang dinuguan yung 3 Chinese. Dito lang po sa GMA News Online. Ayan. 2 PDLs claim ex-presidente ordered to kill Chinese drug convicts. Ayan. Diba? Itong si Leopoldo Tan at Fernando Magdadaro. Sila ang nagsiwalat. Hindi ko na po babasahin to kasi medyo graphic po lahat No? Ang sinasabi lang dito, nung isang attack dog ni Duterte, si Panelo, na demolition job daw po yan. May nakita po tayong quote card ni, ni pangalan nun, yan tingnan nyo, ni Panelo. The demolition job on the Dutertes is in full swing. The enemies of Duterte are using convicted felons of murders and drug trafficking to link him to the murders of the 3 Chinese citizens which they were the perpetrators on the basis of their bare allegation. Obviously, they are making those statements for a consideration. If it is true, as they say they killed the 3 Chinese in exchange for money and release from prison, necessarily they can lie about FFRD's alleged link to the murders for the same consumption of money and freedom coming from those who want to destroy the Dutertes. Ang maganda, na para malinis niya pangalan niya. Kasi they are alleging him. Hindi pumunta siya dun sa hearing. Paliwanag niya naman yung posisyon niya para marinig natin. Tayo ang magdi-discern kung nagsisinungaling yung dalawang PDLs or guilty si Duterte. Siya ang nag-utos. Di ba? Ganun lang yan. Kaya maganda, ba't Panelo ikaw ang nagsasalita? Dapat si Duterte. No? Linis puwit kayo Di ba mga kababayan? O kayo po, ano pong masasabi ninyo? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.